Hi, vlog. Charot. Sarap! Hi mga mi at di! It's me again, your Miss Malo. So ayan, may chichika ako sa inyo for today's video. Sobrang excited yan. Ganyan na naman ang boses. High pitch na naman ang inyong Miss Malo. So super chismosa lang ang peg ko, diba? So eto na nga yun mga mi. Hindi lang tayo empleyado for today's ganap. Meron din tayong pagganap dyan sa SM North. Kuntisera for today's video ang inyong Miss Melo. O diba? Kala mo naman talaga, magaling, marunong. Bida-bida lang talaga yung Miss Melo nyo. O eto na nga, dahil nga malapit na ang Mother's Day, merong pagganap si SM Department Store. Lagi namang may pa-event si SM eh. Every month, iba-iba yung event. Parang every week nga meron siya. So parang hindi naboboard yung mga empleyado. So dahil nga today is May at malapit na ang Mother's Day, dahil dyan ino-honor natin lahat ng mga nanay, mommy, mama, kung ano man ang tawag niyo sa inyong mga mothers. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, and we are so glad sa inyo mga mi. Super we love you. Yun na lang, 'di ba? Ang dami ko pang sinasabi. So eto na. Dahil nga kontesera tayo for today's video, ang tawag dyan sa pa-event ni SMI, Mom's Excellent Sandwich Making. So dahil dyan, kailangan nung magkaroon ng maganda as in brilliant idea na yung medyo kakaiba ka mga mi. Pero syempre, medyo lang tayo. Super a little bit of kaartihan. O diba, ang arte ko talaga. So, ang aming naisip dyan, ay, i-introduce ko pala muna sa inyo aming mga kasama dyan sa contest. Hindi sila nasama sa video eh. Dahil, contest nga yan. So, syempre, 4 kami. SBU, wearable, non-wearable, at major consignor. So, kami, non-wearable kami dyan. Ang kasama namin dyan is shoes, bags, luggage, then kami, accessories. So, balik na tayo dyan mga mi. Ikukwento ko na sa inyo ang ating pagganap dyan. Pero i-share ko muna sa inyo aming mga ingredients. So, yung sagot po ng aming company ang egg, 24 pieces na itlog, then mayonnaise. Yung bread natin yan is 2 balot na mga mi. So, diba, ang dami na yan mga mi. Sarap. Sarap kumain talaga. Alam niyo na si Miss Melo, favorite talaga ang kumain. So, nagkaroon kami ng idea dahil nga dapat medyo kakaiba ka siya. Kakaiba no? Hindi naman talaga siya totally kakaiba. So, ang aming ginamit siya na main ingredients bukod sa itlog is avocado. Ang arte talaga, my God. Then, mayonnaise and whipping cream dahil wala ngang heavy cream, black pepper, chili flakes, salt, sugar, lemon, lettuce, cheese, at yung tinapay nga. So, yun yung mga ingredients na ginamit namin mga mi. O, diba, chikadora na agad. So, pero may share muna ako sa inyo bago ko i-share sa inyo kung paano namin siya ginawa. Alam nyo ba, kahapon ko lang din nalaman, diba? As in, late ko na nalaman, tapos na yung program, yung events, nung nalaman ko na yung partner ko pala na si Miss Lisa, hindi siya kumakain ng avocado mga mi. Hindi rin siya kumakain ng itlog na dinurog-durog, inikot-ikot, at hinalo-halo, katulad ng kakilala mo. Parang ako ata yun mga mi. Tinamaan yan. So, ang arte lang. Hindi talaga siya kumakain ng avocado sa kayang ganyang klase ng itlog. Ang nangyari pa dyan, kasi nga, syempre nag-taste test na ako dito sa bahay. So, dinalhan ko siya. Kasi nga siya yung partner ko. Sabi ko sa kanya, Miss Lisa, check mo nga kung okay na to sa'yo. Yung panlasa mo ba? Kinain niya naman. Then, wala rin naman siyang sinabi na hindi siya kumakain nun. Tapos, nung nagpe-prepared kami, kasi nga, gusto kong matikman or malasahan kung yung avocado is sasuwak siya, hindi siya mapait. Diba, minsan kasi may mapait na avocado. So, kumuha ko ng portion, then hinati ko. Miss Lisa, tikman mo. Tikman natin kako kung okay naman siya. So, kinain niya ulit. At eto pa ang malalaman kami. Sa pagbawat, syempre, titimplahan natin yan. Hindi kasi ako tumitikim ng mga kasi tansyado ko siya eh. Kumbaga, sukat ko talaga siya. Diba nga, nagbe-bake naman ako. So, lagi talaga akong may listahan na kung okay na siya. Titikman ko lang siya pagtapos na, pagluto na, ganyan. Eh, dyan, syempre,
hindi pa naman siya naka-assemble sa pinakatinapay. Kailangan mo munang tikman yung pagkakatimpla mo. Ang ginawa ko, sa kanya ko pinatikman ulit. Yung naka-mash na avocado, pati yung egg, sa kanya ko pinatikim. My God, late ko na talaga nalaman, hindi pala siya kumakain. So, super tawa kami ng tawa na napakain ko siya ng ganon-ganon. Na hindi siya nakatanggi, hindi siya nakaimik. O dahil wala lang siyang choice, kasi kami ang partner. Oh my God, I'm so sorry, partner. Akala ko kasi kumakain ka. Kasi kinain mo naman siya, pero 'di ba? Masarap. Uulit ka pa ba? Masarap naman, 'di ba? So eto na nga, ikukwento ko na sa inyo, my God, kung paano namin ginawa ang aming avocado egg inspired sandwich. So eto na. Ang idea namin dyan is i-separate yung egg yolk and egg white. So, pinahiwa ko kay Miss Lisa yung egg white and egg yolk habang tinitimpla ko yung, alam mo na, meron akong ginagawa dyan sa side. Ang purpose niyan is para makuha natin yung thickness ng egg yolk. Diba? Pag na-separate mo na, imimix mo yung, i-smash mo yung egg yolk. Dahil wala tayong smasher, potato smasher, so whisk na lang ang gagamitin natin. Yung, kasi, idea niyan is yung egg yolk is makuha natin yung thickness, smoothness. Alam niyo yung mashed potato? Dapat ganun na ganun yung texture niya. So, yung egg yolk, hahaluan lang natin siya dyan ng mga 3/4 cup ng mayonnaise kasi nga 24 pieces yung ginamit natin. Pero nasa sa inyo naman yun, pwede nyo naman siyang dagdagan. Depende na po sa inyo. Hanggang 1 cup siguro maganda siya. Or bahala kayo. It's up to you mga mi. Then, after nating ma-incorporate yung mayonnaise, ilagay na rin natin yung 2 tablespoon ng ating whipping cream. Pero kung may heavy cream kayo, mas maganda yun kasi yung heavy cream, mas mas thick compare sa whipping cream. Yun lang ginamit ko kasi nga walang available sa bahay at wala rin ako mabilhan. Hindi ko alam kasi kung ano itsura ng heavy cream. Then, lang natin siya, i-mix ulit natin siya para makuha natin yung Kasi siya yung magpapatik sa ating egg yolk. Alam niyo yung inspiration namin diyan sa sandwich na yan ng egg. Sa egg lang ha. Is yung Japanese sandwich. Alam niyo yung tamago sando sandwich. Yun, dun namin siya kinuha yung inspirational niyan. Then, a little bit pinch of salt and sugar para magkaroon siya ng lasa, yung egg yolk natin, bukod dun sa mayonnaise and, ang tawag doon? Whipping cream. After nun, pag okay na yung egg yolk, i-combine na natin siya sa egg white. Medyo durugin pa natin ng very light lang yung egg white. Siguraduhin natin hindi siya ganun kadurog na durog. Mas maganda kasi yung merong texture, yung egg white natin, para mas masarap at alam mo yung basta try nyo mga mi, maganda talaga yung ganyang combination. I-mix nyo siya. Then, tikman nyo ulit kung okay siya sa inyo. Kapag kulang pa, pwede nyo siyang dagdagan. Mas okay na yung magdadagdag ka kesa yung magbabawas ka. Kasi hindi mo siya mababawasan mga mi. Magiging iba yung texture nun kapag nasumobra. As in, mas okay na yung talaga nagdadagdag ka. Kaya pinch lang muna. Then, kung kinakailangan yung sukatin nyo. Pero kung kaya naman yung magtansya-tansya, mas maganda yon. Ibig sabihin, expert na talaga kayo dyan. Then, after nating makombine yung egg na palaman na gagawin, ang gawin naman natin is yung avocado. Yung avocado naman dyan, i-smash natin. Then, after natin i-smash, dapat nga, hinalo na muna natin yung mga dyan Namali kasi ako, dapat, di ba, yung avocado, ilagay na natin yung mga pinaghalo-halo ko kanina. Yung mga chili flakes, black pepper, salt, at yung lemon zest. Alam mo yun, parang, kasi yung lemon zest, siya yung magdadala ng lasa. Nung pagpapalabas ng lasa ng avocado. Maganda rin sana kung meron tayong black pepper. Pero dahil wala kaming black pepper, naiwan ko naman yung, black sesame seed pala. Maganda rin yung meron siyang black sesame seed. Pero dahil wala kaming black sesame seed, white sesame seed lang, tas nakalimutan ko pang bitbitin, ilaban pa rin natin yan kahit wala yung mga yun. Masarap pa rin yan mga mi. Then, yung bread natin, kaya tayo merong butter. Lalagyan natin ng butter yung bread. Kasi ang purpose naman natin dyan is
Oh my God, wait lang mga mi, nangangati ang aking ilong, oh my God. Oh, balik na tayo sa procedure, no? Yung bread, lagyan natin ng butter. Either salted or unsalted. Pero yung ginamit namin yung salted. Para medyo may lasa rin. Hindi naman yan na-overpower yung lasa ng palaman eh. Ang purpose ng butter, kaya nilalagyan natin siya sa bread, is para hindi tumagos or lumusot yung mga di ba yung avocado, especially yung avocado, di ba nagtutubig yan, so basa-basa siya. Hindi siya lulusot at hindi siya ma-absorb ng tinapay. Yun yung kagandahan at yun yung advantage pag naglalagay ka ng butter. So ayan, meron na kayong bagong knowledge from Miss Melo. Gawin niyo yan mga mi. Totoo yan, legit. Hindi mababasa ng butter, hindi mababasa ang tinapay nyo pag may butter kayo sa gitna. Tapos ang ilalagay nyo is yung mga ganyang nagwo-watery na palaman. Yung egg sandwich, tuna sandwich, or kahit anong klase pa ng sandwich yan. Hindi talaga mababasa ang tinapay. Tapos maganda ang kalalabasan yan. Yung lettuce pala, ang ginawa namin dyan is pinang-design na lang namin, pinang-sapin, kasi hindi ko siya ginamit sa tinapay na may kasamang avocado, kasi nga baka ma-overpower niya yung avocado, mawala yung lasa ng avocado, maging lettuce na lang, parang egg with lettuce sandwich na lang siya. So ayan, mamaya makikita nyo kung ano yung pinaka-design or pinaka-plating ba ng aming sandwich. Hindi man ako marunong mag-plating kasi first time ko mag-plating. Alam niyo naman ang ginagawa lang ni Miss Melo, 'di ba? Gumawa ng cake, mga cookies, basta pastries, mga ganyan. Pero yung first time ko nga gumawa ng egg sandwich na yung medyo, alam mo yun, pang ganyan. Alam mo naman tayo, dati normal na sandwich lang ginagawa natin. Tapos bibili lang tayo ng palaman. So, medyo mahaba-haba na ata yung nasabi ko. Ano pa ba? Ano pa ba dapat sabihin dyan na ichichika mga mi? So, alam nyo na, pag uwi ko dyan, ang daming hugasan. Pero nabanlawan na naman niya ni Miss Lisa yung mga ginamit namin dyan. At i-share ko din sa inyo mga mi. Meron niyang criteria for judging. 70% para sa lasa, 10% ata para sa plating, then yung 20% tag 10% yun eh. Hindi ko maalala kung para saan yun. So, basta meron siya talaga as in talagang pinaghandaan yan at may price yan mga mi. 1,000 para sa winning team, then 500 na consolation prize mga mi. Then mga mi, I'm so excited. Alam mo yun, yung parang in-announce na kayo pala yung nanalo. Pero, hindi siya na-absorb ng utak. Alam mo naman talaga, ang sinalihan is napaka big event. Pero big event na rin yan para sa amin, no? Diba? First time ko sumali sa ganyang contest. Then, we won 1,000 pesos. So, congratulations sa ating partner. Meron tayong 1,000 pesos. Oh my God, ano pa ba sabihin ko? Basta panoorin nyo na lang mga mi. Ayaw kasi siyang ikat masyado yung video para makita nyo kung paano namin siya ginawa. Thank you so much sa panonood. At thank you so much SM. We love you. And SM, we've got it all for you. O diba wala pa sa tono. Bye-bye. Thank you so much. Alam ko lang na nangyayari pero hindi ko na